Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Kapapasok lang, nilampas sa lahat, pinalamon ng katotohanan na Korte Suprema nagdesisyon na. Yan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin simulang i-play ang video ito. Nako, ito i-share ko muna ito, no? Ito po yung sinasabi kong nilampaso lahat at pinalamon ng katotohanan. Ito mga kababayan, si Senator Bato. Ha? Nako, grabe po ha. Grabe po ang mga sagot ni Senator Bato sa kanyang mga katunggali. Mga kababayan, ito, pakinggan at bigyan natin ng reaction to. Mukhang marirel talk yata tayo dito eh. Kahit silang busy sa sinabihan ng polis, alis kayo dyan, ayaw umalis. Kaya sila natabunan ng lupa. Dapat ang polis may power na arestuhin pag ayaw umalis. Hindi dapat inaaresto yung mga taong ayaw umalis. Kung kinakailangan ng pulis na mang-aresto para masave ang buhay nila, gawin natin yan! Sir, ang sinasabi ko... Pawayaan mo! Oh, huwag mong arestuhin. Iwan mo dyan. Nalibing yan sa landslide. Useless ka na pagka-pulis. Mga mangingisda sa Masinloc, hindi na sila nakakapagpangisda doon. Wala na. Kinuha na nila at pinamigay ng ating pamahalaan. At hindi ko maintindihan kung bakit yung mga kandidato ng administrasyon ni isang salita, walang ginagawa, walang sinasabi. Sisi kay Duterte administration na hindi pinapaalis. Kaninong panahon pa nagsimula pumasok ang mga insik dyan? Kaninong panahon nag-build ng mga bases dyan? Di ba? Sa panahon ng mga partido nyo, mga otso diretso. Now ngayon, baka akala nyo kayo lang ang patriotic. Si Duterte hindi. Kami hindi. Well, I must tell you frankly, kung sinong gusto sumama sa akin, bibigyan ko kayo ng baril at bala. Atakihin natin ang... Oh, matapang kayo. Alam mo paano? Paano yan para matakot na magpapasok ng droga dito? Ibalik natin ang death penalty para sa mga drug traffickers. Ang tinitira nila ay puro mga maliliit na pusher. Ang tinitira nila puro mahihirap. Nasaan ang mga drug lord? Takot. Hindi nila kayang labanan yung mga drug lord na yan. Dapat kasi, bago kayo sumausaw sa war on drugs, alamin muna ninyo yung istruktura ng drug syndicate. Ang istruktura ng drug syndicate ay pyramidal in shape. Pyramid na ang sa dulo, kukunti lang yung mga drug lord, mas marami ang mga nasa baba na mahirap. If you wage sa war on drugs, you cannot be selective in implementation of justice. Hindi mo pwede sabihin, hindi natin yan trabahuin dahil mahirap lang yan. Unahin natin yung mayaman. Hindi natin pwede sabihin, unahin ang mayaman, mamaya na yung mahirap. Pag sinabi mo war on drugs, ratsada yan lahat, tatamaan dapat. Kawawa naman yung mahigit at 20,000 na pinatay, biktima ng EJK. Taawa lang kayo doon sa mga nangamatay na puser. Hindi ninyo titindan kung ilan ang mga nagiging biktima nito, mga puser na ito, mga inosente mga bata, mga ni-rape, mga bata na pinatay. Hindi niyo binibilang. Doon lang kayo nakabilang sa mga masasama na namamatay. Before makisawsaw ka, sir, sa war on drugs, sawsawan mo muna yung strengthening the pillars of justice system. Hindi tayo mag-war on drugs na walang patayan. Anong klase pag-iisip yan? Gusto mo ikaw lang mamamatay? Hindi mo dipinsan sarili mo? Magpapabaril ka na sa mga adik? Nasaan na tayo ngayon kung hindi nag-launch si President Duterte ng war on drugs? Baka lahat ng kabataan natin ngayon, mga sumbi na, naglalakad sa kalsada, na sila. Well, anyway mga kabayan, no? Sagutin po natin yung tanong na Senator Bato. Kung nasaan na tayo ngayon kung walang war on drugs, hindi ating Pangulong Duterte. No? Well, anyway, masasabi ko lang po dyan, mga kabayan, ay bumabalik na naman po sila. Diba? Bumabalik na naman po yung ating mga kababayan, mga kabataan, no? Nabibiktima na naman po ng droga. No? Sabi nga sa isang komento, mga karibin natin, sabi niya kung nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga kakilala niya daw na mga adiktos
ay tumaba, mga kabayan, tumaba dahil nagbago na sila, di ba? Ngayon ay pumayat na naman daw mga karibin natin, sapagkat eto na naman, no? Eto na naman sila. Ibig sabihin lang po niyan, what I'm trying to point out mga kabayan is bumalik na naman po tayo sa dati. Bali yung pinaghirapan po ng dating administrasyon ay wala. Back to zero na naman po mga kabayan, no? Your war on drugs has failed. How dare you say that the war on drugs is a failure? Paano mo ngayon Tama. sasagutin yung survey ng SWS Oo. na nagsasabi na 66.66% of Filipinos believe that the number of drug addicts in their area Correct, has correct. gone down? Paano mo yan masasabi? We are now at the crossroads on making the right decision. Kung kaninong buhay ang dapat natin isasalba. Ito bang buhay na isang konbiktadong Chinese drug lord o buhay ng libu-libong kabataang Pilipino na nasisira kinabukasan dahil sa illegal na droga? Mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. Maging si Senator Duterte, So umamin daw mga kabayan. Ang masasabi ko lang dito kay Franz Castro mga kabayan. Kung umamin po si former President Duterte, very sure evidence, no? Kasuhan mo rin, di ba? Yung palang gusto mo kasuhan, edi kasuhan mo. Hindi naman po siya hindi umiiwas ang ating dating Pangulo. Bagkus ay sinasabi niya nga na kasuhan nyo sila. Diba sa korte. Wag na diyan sa Kongreso kasi lang yan ginagamit nyo lang yung venue na yan to pin down, to criticize politically, no? Yung mga kaalyado ng mga Duterte or even the Dutertes, mga kabayan. Diba? Kaya nga po nito si Castro. Senator Bato ay dapat kasuhan. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Sen mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan? Napakaganda po ng mga sagutan, no? Dito sa kanilang debate, mga kabayan. Ang reaction niyan, comment nyo na lang po at ito na nga. Simulan na po nating panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Supreme Court of the Philippines tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na may matinding utos sa Malacanang at tila sinampal ng buong katotohanan at kahihiyan ang Palasyo, Senado at Kongreso matapos nitong pinasinungalingan ang di umano'y pagbubunyag ng dating Pangulong Duterte at Congressman Ungab patungkol sa mga nakakabahalang nangyayari sa BICAM na di umano'y may mga nakitang blank pages na pirmado pa mismo ng mga senador at kongresista. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sadyang totoo talagang kasabihan na walang lihim ang hindi mabubunyag at hindi mananaigang kasinungalingan laban sa katotohanan. Matapos ang pananahimik Supreme Court of the Philippines, tila binasag na ang katahimikan at katotohanan sa publiko at tila nasampal ng katotohanan ang di umano'y mga kabulastugan ng gobyernong ngagba ngayon, lalong-lalo na ang Palasyo, Senado at Kongreso. Matapos ditong ipinagtanggol ang di umano'y kapalpakan ng gobyernong ngagba ngayon at pinasinungalingan ang nakakagulat na pagbubunyag ng dating Pangulong Duterte tungkol sa mga blank pages sa 2025 National
national budget. Ayon pa sa nilabas na pahayag at pinag-utos ng Korte Suprema, and I quote, inatasan ng Korte Suprema ang House of Representatives, ang Senado at si Executive Secretary Lucas P. Bersamin na magkomento sa loob ng 10 araw sa petisyon na kumikwestiyon sa constitutionality ng Republic Act No. 12116 o ang General Appropriation Act of Fiscal Year 2025 GAA. Ayon pa sa petitioner na GR No. 277975 na sina Victor D. Rodriguez, Isidro T. Ungab, Rogelio A. Mendoza at iba pa, labag umano ang GAA sa konstitusyon dahil hindi ito naglaan ng mandatory funding para sa PhilHealth. Labag din umano sa batas ang pagtaas ng mga operation ng higit pa sa rekomendasyon ng Pangulo at naglaan ito ng pinakamataas na budget sa infrastruktura imbis na edukasyon. Dagdag pa nila na ang GAA ay labag sa konstitusyon dahil may mga blanco sa bicameral committee report sa General Appropriation Bill. So yan mga kabayan, marami pong nagsasabi na ito na nga ang pinaka-worst na budget no ng ating bansa. So ito pala yung mga sinasabi about sa PhilHealth no. Ito pa yung sa infrastructure sa DPWH, di ba? Napakalaki po, trillion po ang kanilang budget, samantalang yung nasa Department of Education, wherein it is in the Constitution na dapat ang education po, no? Ang Department of Education po dapat ang may budget, pinakamalaking budgetary allotment sa buong budget ng ating bansa. Pero mas malaki pa ang napunta sa DPWH, no? Kesa po sa Department of Education. Alams na yan, no? Kasi sa Department of Public Works and Highways, mga kabayan, madali po dyan madali po yung di ba? Kalakaran dyan, alam nyo na yan, di ba? Kasi biruin nyo, sila po ang magpapasa ng batas na malaki ang mapupunta sa DPWH, no? Sila rin yung mga kontraktor, no? Sila rin po ang kontraktor, sila rin ang subcontractor, sila pa, no? Tauhan pa nila yung gumagawa doon. Ako, sinasahod talaga nila. Yung 1 trillion na yan, no? Magkano na lang kaya ang mapupunta? Yung totoo, yung mapupunta talaga sa project. Siguro po, mga malaki siguro mapupunta sa kanila kaysa sa project, mga kababayan, di ba? Didiin pa nito, House Senate Executive Secretary, pinagkokomento sa petisyon laban sa GAA 2025 ng Korte Suprema. Inatasan ng Korte Suprema ang House of Representatives, ang Senado at si Executive Secretary Lucas Bersamin na magkomento sa loob ng 10 araw sa petisyon sa GR No. 277975 Victor D. Rodriguez et al. Versus House of Representatives et al. Na nagkwe-question sa constitutionality ng Republic Act No. 12116 o ang General Appropriation Act of Fiscal Year 2025 GAA. Unquote. Ito, good news po, yung petition na isinampa ni na Congressman Ungab, Attorney Vic Rodriguez at iba pa sa Supreme Court. So yan mga kaubayan, 10 days lang po ang ibinibigay ng Korte Suprema para sila ay magkomento patungkol po dito sa petition about the 2025 national budget. Nako. Yan, may preparation pa po sila to make the scripts, no? Para naman maganda po ang makalabasan ng kanilang mga sasabihin. 10 days po ang ibinigay. Siguro po malaki-laking panahon na yan para pag-isipan nila kung ano ang kanilang isasagot, no? Dito po, no? Sa petition ito. Baka sabihin naman nila yung mga sinungaling. Baka kasi yun naman yung una nilang sinabi, di ba? Sinungaling si Duterte, peke ang yan, ang dokumentong yan. Di patunayan nila ngayon kung peke ba ito
at nagsisinungaling si dating Pangulong Duterte. Diba? Ganun lang naman yun eh. No? It's either si President Duterte ang sisinungaling, pero mukhang malabo, no? Or ang administrasyong ito ang nagsisinungaling sapagkat mayroon po yata silang pinagtatakpan. Diba? Yun yung nakakapagtaka, no? Yun nga pong nakakapagtaka mga kabayan. Nalaman na ng ating Pangulo na meron talagang kabulastugang nangyari dito sa 2025 national budget. But still, mga karibin natin, hindi po siya nagsasalita na pagalitan man lang or payuhan man lang yung kanyang mga tauhan to make sure, no? Or managot yung kanyang mga tauhan dito sa mga nangyayaring ito. Parang ayaw niyang bitawan, ilaglag yung kanyang mga tauhan. Well, it's a good news, no? Parang may unity sila. But ang bad news naman mga kaubayan, lumalabas po na konsentidor, di ba? Lumalabas naman na kinukonsinti niya itong kanyang mga tauhan na gumawa ng mga kalokohan sa loob ng kanyang administrasyon. Di ba? Which is which, mga kabayan? Ang ipakita mo, no, na may tapang ka to end. No? Kasi ito, corruption kasi ito eh, no? May tapang ka to end corruption. Which, nasaan po ang mas magandang tingnan? Muna, yung ipakita mo na may tapang ka na labanan ang korupsyon. Or kung pangalawa, kung hayaan mo na ang tingin sa iyo ng mga ordinaryong Pilipino ay isa kang konsentidor na pinuno, 'di ba? Kasi parang kinukonsente mo sila. Pag sinabi natin kinukonsente mo sila, kasama na po diyan sa iniisip ng mga ordinaryong Pilipino na ikaw, Mr. President, ay kabahagi, no? You are part, no, of this vice scam. Diba? O yun lang yun eh. Pumili ka na, Mr. President. Pinapipili talaga yun. Ang magmukha kang matapang, nalabanan ng korupsyon, or ang magmukha kang konsentidor, at isipin ng taong bayan na ikaw ay parte, no, ng kalokohang ito. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po, diba? Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po mga karibin natin. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.